Ngayon naman ay talakayin natin ang set operation at ang una na dito ay union of sets. So sabi niya, definition ng union of sets, the union of set is a fundamental set operation that combines all elements from two or more sets into a single new set. Ibig sabihin, okay, kapag given ka ng isa, dalawa o more than na mga set at pinagsama-sama mo yung mga elements sa loob nun at nakabuo ka ng isang bagong set, ang tawag mo dun ay union of sets. Okay? At ang symbol niya ay ito, yung U. Okay? Kaya ang basa dyan, A, union ng B. At ang katumbas nito sa chapter 1 mo na logical connectives ay si OR. So, pwede mo rin basahin na A or B o kaya A, union ng B. Okay? So, dahil nandito tayo sa set, ang basa natin union imbis na OR. Okay? Pero ang kaparehas nito sa chapter 1 mo ay yung logical connectives na OR. Okay? So, ito yung pinaka-Venn diagram niya. So, yung isang bilog para sa set A, tapos yung isang bilog naman para sa set B. So, dahil union, pinagsama mo sila. So, ganyan ang magiging itsura ng Venn diagram niya. So, lahat ng naka-shaded part, lahat ng mga element na nasa loob ng bawat set na yan, yun yung pinaka-buong set ng pinaka-union ng A and B mo. Okay? So, dito tayo sa example para maintindihan mo. What is the union of the sets 1, 3, 5 and 1, 2, 3? Okay? So, dito, dahil umulit na si 1 dyan na common siya, tapos si 3 din ay common din. So, ibig sabihin, isa lang ang bilang nun. Isang 1, okay? Tapos, isang 3. Tapos, nung pinagsama mo yan, meron pang 2 at saka 5. Kaya, ito yun. Oh, yan. Kaya, ang pinaka-data ng union ng A and B mo, okay, nitong set A at set B mo ay 1, 2, 3, 5 pag pinagsama mo sila. Okay, yan. Pag pinagsama mo yan. Ngayon, mas malinaw mo yan nakikita kapag Venn diagram ang ginagamit mo. So, una, mag-drawing ka ng isang bilog. Tapos, diba, sa set A, ang nasa loob nun, 1, 3, 5. So, pag nakita mo itong bilog na ito, makikita mo 1, 3, 5 siya. Okay, dito sa isang bilog na to. Tapos, dito naman sa bilog na to, yan naman yung para sa set B mo, which is 1, 2, 3. So, kaya yan, 1, 2, 3. Okay, tapos, yung nilagay mong number sa gitna, ba't nilagay natin sa gitna yun? Yun yung intersection na sinasabi. Okay, yung common dun sa dalawang set, which is 1, 3. Kaya nandito siya. Ngayon, dahil sabi natin, di ba, ang union ay yung buong shaded part ng mga bilog. So, kung ano yung mga number na nakikita mo dun, yun yung magiging union niya. Kaya, pag pinagsunod-sunod mo, 1, 2, 3, 5. So, ito yun. Pwede din hindi siya sunod-sunod yung pagkakasulat. Kasi set yan, di ba? Unordered yung sinasabi niyang collection ng data. So, pwedeng hindi sunod-sunod yung pagkakasulat ng number basta nandun yung mga element na yun. Pwede yun. Kaya lang, para hindi mahirapan yung teacher mo, ganun ang gawin mo, yung pagkakasunod-sunod na para madali siyang checkan. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung intersection of sets. So sabi niya, the intersection of two or more sets is a new set containing all the elements that are common to all original sets. Okay, at it is denoted as by the symbol na ito. Okay, yung inverted na U. Okay, so ang basa dyan ay intersection. So kapag nakakita ka ng ganyan, ang basa niyan ay A intersection ng B. Kapag binalikan mo yung chapter 1 mo, ang katumbas naman ng intersection sa logical connectives ay N. So, pwede mong basahin na A and B to. Pero, dahil nandito tayo sa topic ng sets, ang basa mo dyan ay A intersection ng B. Okay? So, sa Venn diagram niya, ganito yan. Bilog. Mag-drawing ka ng bilog para sa set A, tapos mag-drawing ka rin ng bilog na set B. Tapos, pag samahin mo yun, tapos yung magiging intersection nila, ito, yan. Yan yung pinaka-shaded part na to. Yan, yan. Ang tawag mo dyan ay intersection. Okay? So, yung mga letra o number na magiging common sa bawat set na yun, ang tawag mo dun ay intersection. Okay? So, let's have an example. So, sa number 1, what is the intersection of sets 1, 3, 5, and 1, 2, 3? So, ang gagawin mo lang, tignan mo lang kung ano yung common dun sa bawat set na yun at yun yung magiging intersection ng set ng A at saka B mo. So, dito makikita mo, ang common sa kanila si 1 at saka si 3. Oh. So, kaya, ang intersection na lalabas dun, 1, 3. Okay? Hindi katulad kanina sa union, okay, pagsasamahin mo yung set A at saka set B mo, tapos lahat ng common dun, isa lang ang bilang nun, tapos tsaka mo isulat lahat yung number. Oh, yun ngayon yung magiging union niya, yung pinagsama. So, dito, kapag ginamitan mo naman ang Venn diagram, drawing ka ulit. Para
para sa set A. Ang nasa sa loob ng set A, 1, 3, 5 sa bilog na to. Tapos dito naman sa bilog na ito, okay, 1, 2, 3 naman ang nakalagay. So, ang common sa kanilang dalawa ay 1, 3. Kaya yun yung nandito sa gitna. O, yan. Kaya siya yung magiging intersection kapag dinrawing mo siya sa Venn diagram. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang disjoint of sets. So sabi niya, two sets are called disjoint if their intersection is the empty set. Ibig sabihin, para masabi mong disjoint yung set na yun, walang common na number dun sa set A at saka sa set B, o walang common element sa set A o sa set B. Okay, para masabi mong disjoint. So let's have an example. So ito, sa set A at saka set B mo, ang given 1, 3, 5, 7, tapos sa B mo naman 2, 4, 6, 8, 10. So makikita mo, walang common element dito sa B sa A, at ganun din sa A, wala rin common element din dun sa B. So ibig sabihin, ito ay disjoint. Okay, so ibig sabihin, ito, yung A intersection ng B is 0. Okay, kaya yun yung pinaka-data niya. A and B are disjoint. Pag ganyan ang nakita mong symbol, A intersection ng B is equal to 0, ibig sabihin, disjoint siya, walang intersection siya. Okay, kapag may intersection, ang tawag natin yung intersection of sets. Okay, so kapag ginamitan mo ng Venn diagram, ganito ang kalalabasan niya. Mag-drawing ka ng isang bilog at isa pang bilog. Yung isang bilog, laman ng mga elements sa loob nun ay yung nasa set A mo. Tapos yung sa set B mo naman, mga element naman niya doon. So, yan. So, wala silang intersection. So, this is an example ng disjoints of sets. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang difference of sets. So, sabi niya, the difference of two sets denoted as A minus B or A backlash B is the set containing all elements that are in set A but not in set B. So, ibig sabihin, okay, para masabi mong difference of sets yun, okay, lahat ng element na nasa set A mo pero wala sa set B mo, okay, yung walang element dun sa set B mo, yun yung pinaka-difference ng set na yun. Okay, at sinasabi niya rin dito, okay, na ang A minus B ay hindi pareha sa B minus A. Okay, so dito, kapag ginamitan mo ng Venn diagram yan, okay, kuhanin mo yung pinaka-drawing ng union, okay, A, tapos yung set B mo, yan. Tapos, yung element na meron sa A pero wala sa B, yun yung pinaka-difference ng A minus B mo. Yun ang ibig sabihin niya. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo. So, what is the difference ng A minus B if A is 1, 3, 5 and B is equal to 1, 2, 3? Okay? So, sa solution, ganito yun, di ba? Yung element na nasa A na wala sa B, yun yung difference ng A minus B mo. So, kung makikita mo, wala tong 1. Yung 1 na yan, nandito. Okay? Tapos, si 3, nandyan din dito sa kabila. Anong walang number sa A mo na wala sa B? Si 5. So, ibig sabihin, ng difference nun ay 5. Okay? So, ganito siya. Pag ginamitan mo ng Venn diagram, drawing ka ulit ng isang bilog, tapos isulat mo dun lahat yung element niya. So, yung unang bilog, 1, 3, 5. Ito yun. Tapos, sa kabila naman, drawing ka ulit ng isa pang bilog. Nasa loob naman nun, 1, 2, 3. Tapos, ang nilagay mo sa gitna ng mga number ay yung intersection. Ibig sabihin, yung common sa set A at saka set B. Kaya nandito yung 1, 3 sa gitna. Ngayon, yung number na nandito sa set A mo na wala sa set B mo, yun yung difference ng A minus B mo, and that is 5. Okay, kaya 5 yung naging sagot. Okay, another one, baliktad rin naman natin yung tanong, what is the difference ng B minus A? Okay, baliktad naman siya. Diba sabi niya kanina dito, ang A minus B ay hindi parehas ng B minus A. So, patunayan natin yan. So, kapag ang B mo daw ay 1, 2, 3, tapos ang A mo daw ay 1, 3, 5, okay? So, ganito siya. So, ito yung B mo, ito yung A mo, okay? So, ang common sa B, sa A ay 1, tapos si 3. Oh. Ngayon, sabi niya, para makuha mo yung B minus A, anong element ang meron sa B na wala sa A? So, that is 2. So, kaya 2 yung sagot dun. Okay? So, pag dinrawing mo siya sa Venn diagram, ganun ulit. O, drawing ka, ito yung B mo, that is 1, 2, 3 sa bilog na yun. Tapos, sa bilog na pangalawa, ang element naman ng A mo is 1, 3, 5. So, ito yun, 1, 3, 5. Tapos, yung number na nasa gitna, yun yung intersection na common sa set A at saka set B, which is 1, 3. Kaya, nandito yun. Tapos, yung number na nandito sa B na wala sa set B mo
set A mo, ang number na yun ay 2. Kaya ang naging sagot dun ay 2. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang complements of set. So the complement of set denoted as A prime or A to the C is the set of all elements within a universal set U that are not in the original set A. So in simpler terms, it's everything in the universal set that isn't in set A. Ibig sabihin, para masabi mo yung complement of set, kung ano yung meron sa set A mo at kukuhanin mo yung complement ng set A mo, yung mga walang element sa loob ng set A mo, yun yung magiging complement ng set na yun. Okay? So, yun yung definition niya. So, example, sabi niya, if the universal set U is all numbers from 1 to 10, okay? So, lahat daw ng mga set na nasa loob ay 1 to 10. At ang set A mo is 2, 4, 6. So, determine the complement of A. So, ibig sabihin, iba sabi natin ang definition ng complements of sets, lahat ng mga number na wala dun sa set na yun, okay, yun yung magiging complement niya. Di ba sabi niya, ang pinaka-set daw ay number from 1 to 10 at ang binubuo ng set A mo ay 2, 4, 6. So, ibig sabihin, lahat ng number na wala dun sa 1 to 10 na yun, yun yung magiging complement itong set A na to na 2, 4, 6. So, ano ba yun? That is 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. So, yan yung magiging complement itong set na ito. Okay? So, ang naging, mo dito, guide mo, itong given na to, yung universal set na 1 to 10. So, ibig sabihin, yung pinaka-set mo, mula 1 hanggang 10. Tapos, kinuha nung isang set mo, yung 2, 4, 6, tapos sabi niya, ano daw yung complement ng set A na yun na 2, 4, 6. So, lahat ng number na wala dyan, yun yung magiging complement niya. So, kaya ito yung naging sagot nun. Okay? Ngayon naman, ay talakayin natin ang set identities. So, ito na naman yung mga gagamitin mong formula sa proving. O, yan. Commutative law, distributive law, complement law, double complement law, absorption law, associative, identity, De Morgan's, idempotent, and difference law. Okay? So, depende na yan sa teacher mo kung may open formula or isasama niya sa exam yung mga formula na yan. Or, kailangan mong i-memorize all of these things. Okay? So, yan. Kailangan mong tandaan yung mga formula na yan. Kasi yan yung gagamitin mo sa pag-prove ng mga equation. Okay? Na given dito sa set na ito. So, alam nyo na naman yung mga symbol na yan. Union, intersection, complement, yung may C. Okay? Tapos, subtraction, yung difference law na pinag-aralan natin kanina. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo paano ginagamit yung mga formulang set identities na nakita mo kanina. So, sa example number 1, prove that A union, okay, ng A intersection ng B ay equal daw sa A. So, use the left-hand side o LHS expression in proving if the given expression are equal. So, ibig sabihin, ang pinagagalaw niya lang sa yung formula ay ito. Okay, yan. Tapos, kapag ginamitan mo ng set identities yan, dapat mapa-equal mo yan kay A. Okay? So, let us solve this problem. So, ito yan. Ito yung pinaka-given sa atin na data. So, ang unang mong gagamiting formula, pag binalikan mo yung formula sa set identities ay yung distributive law. Ito yon yung formula na yon. Okay? Yung A, tapos B, intersection ng C. So, kung mapapansin mo, sir, di naman parehas yan dito. So, paano namin magagamit yan? Ang gagawin mo ganito yan. Parang lumalabas dito sa B, okay, diba itong formula na to ay kaparehas ng formula na to. So, yung variable doon sa given sa'yo, yun yung gagamitin mo ngayon dito sa pinaka-formula doon sa set identities. Parang yung B mo dito, siya yung A dito. O, yan. Kasi A siya doon. Tapos yung B mo naman dito, siya yung C dito. So, yung C dito, siya yung magiging B. O. Parang lalabas ngayon yan, ito na yan, kaparehas na dito sa umpisa. Tapos ang kalalabasan na sagot, ito yun. So, lahat ng B mo, yan yung A mo. Tapos, lahat naman ng C mo, siya naman yung magiging B mo. Ginamit mo lang yung pinaka formula niya, tapos iniba mo lang yung variable para lang mag-satisfy dito sa pinaka-given data sa'yo. Okay? So, kaya ang kinalabasan yan, magiging A
union ng A, okay, intersection ng A, union ng B. O, yan. Tapos, sunod na gagamitin mo naman formula, punta ka sa idempotent law. Sabi niya, ang A, union ng A ay equal sa A. O, kaya, ito, yung A union A na yan, naging A na lang dito. O, tapos, intersection ng A, union ng B. So, ito pa rin yun. Okay, now, pag bumalik ka dun sa pinaka-formula ulit at gagamitin mo yung absorption law, ito yung pinaka-formula niya. Okay, yan. Ang A, intersection daw ng A union ng B ay equal sa A. So, ibig sabihin, itong buong term na to ay equal sa A. So, kaya, na-prove mo na A is equal sa A. So, ibig sabihin, itong equation na to ay totoo, which is true. They are equal. Okay? So, ang technique lang dyan, kailangan alam mong galawin yung mga dapat mong galawing mga formula sa set identities mo para ma-prove mo siya. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!